Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pasensya na po kayo sa background po. Ito po kasi yung spot na nandun yung medyo stable po na signal po. Ano po? So, tayo po muli ay nasa panibagong linggo at pag-aaralan po natin ngayon ang patungkol sa Can you trust God when He's silent? Amen po. Before po tayo mag-start, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na patuloy na manguna ka sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw ang maging guro namin, Panginoon, at buksan mo ang espiritual na paningin at pandinig namin. Nang sa gayon, Lord, makuha namin kung ano yung nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Sa iyo pong lahat na kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ano po, tayo po ay dinesign ng Panginoon na maging dependent sa Kanya, lalo na po ang mga Kristyano. Amen po. Katulad po ng title ng pag-aaralan po natin ngayon, ang sabi po in Tagalog, magtitiwala ka pa din ba sa Diyos kung tahimik siya? Naalala ko po yung last na training ng district po nila Pastora Abby. Ang tinuro po ni Pastor Boy ay patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Isa po dun sa mga nabanggit ni Pastor Boy, sabi niya po dito, madalas ang Diyos ay tahimik lalo na sa panahon ng ligalig. Amen po. In reality, kapag nasa pagsubok ka na, wala kang maririnig sa Diyos. Malibang super sensitive ka. Amen po. Ito yung time na open po tayo sa bulong ng kaaway. Bakit hindi na po natin naririnig ang boses ng Diyos? Amen po. Dito po mag-start na makakaisip tayo ng mga questions sa Diyos. Pero ang sabi po ni Pastor Boy, ano yung huling bilin ni Jesus sa'yo bago dumating yung bagyo sa buhay mo? Amen po, yung problema sa buhay natin. Amen po. Number 1, sabi niya po dito, magtitiwala ka pa din ba sa Diyos kung tahimik siya? Number 1, God is still working. In His silence, God is still working. Ang sabi po ng Roma chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po, maraming verse, maraming Kristyano ang pinanghahawakan itong verse na ito sa Bible po. Amen po. At katulad po nung nabanggit po ni Pastor Mean, sa amin, walang masamang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. At ang sabi po ni Pastor Boy, hindi aalisin ng Diyos ang pangarap natin. Ano po, tatanggalin lang niya yung mga bagay na makakasira sa atin sa pangarap natin. Amen po. Naalala ko po yung isang clip ng Our Daily Bread Ministry. Ang sabi po doon na nagtuturo, chapters are chapters. It is not the end of your story. Amen po. Dito po papasok yung buhay ni Joseph the Dreamer. Lahat po siguro ng mga Kristyano ay kilala ito. Kilala siya, si Joseph the Dreamer. At lahat po ng pinagdaanan niya ay preparation ng Lord sa kanya. Amen po. Unang-una, nakaranas po si Joseph the Dreamer ng betrayal mismo sa mga kamag-anak niya. Doon sa mga kapatid niya, sa family niya. Amen po. Pangalawa, nakaranas siya ng false accusation. Pinagbintangan siya sa salang hindi niya naman ginawa. Amen po. At dahilan dito, siya po ay nakulong.
Nagsuffer siya doon sa salang hindi naman niya ginawa. Amen po. At dito po, nung time na nasa kulungan siya, na-meet niya yung dalawa sa tauhan ng Faraon. Amen po. At ininterpret niya yung mga panaginip nung tauhan ng Faraon. At dumating, after 2 years po, yung Faraon naman po ang nanaginip. At si Joseph lang po ang nakapag-interpret. Dito po nag-start na maibalik siya kung saan siya nawala, kung saan yung posisyon na inalis siya. Amen po. Dito po nag-start yung promotion niya. Amen po. Lagi po nating tatandaan ay ang promotion comes from the Lord. Amen po. Kung papansinin po natin na lagpasan ni Joseph lahat ng trials. Yung dumating po sa buhay niya ay trials. Amen po. At during all those trials, tahimik ang Lord. Amen po. Pero si Joseph, sabi niya po doon, napatunayan po yung katapatan niya sa paglilingkod niya sa Panginoon. At napatunayan yung paglilingkod niya sa kanyang Panginoon at ang pagtitiwala niya sa Diyos. Amen po. Number 1 po, can you trust God when He is silent? Lagi po nating tatandaan, in God's silence, He is still working. Amen po. Patulad po ng verse na dito sa sinabi sa Romans 8:28, lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos, sa mga tinawag niya para sa kanyang layunin. Amen po, yung mga pinahihintulutan po ng Panginoon na pangyayari sa buhay natin, siya po ay may dahilan. Katulad po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi niyang lahat na nangyayari ay may kadahilanan. At ito ay nangyayari under purpose of heaven. Pinahihintulutan ng Diyos. Amen po. Pero lagi po nating tatandaan, sa time na tahimik ang Diyos, tulad po ng sinabi po ni Pastor Boy, yung huling bilin sa atin ng Panginoon bago natin danasin yung pagsubok na mayroon tayo ngayon? Ano yung huling pangako ng Diyos na ibinigay niya sa atin bago natin maranasan ang sitwasyon na mayroon tayo ngayon? At ito ang gusto ng Diyos sa panghawakan natin, ang mga pangako niya. Amen po. Pangalawa po, sabi niya po dito, magtitiwala ka pa din ba sa Diyos kung tahimik siya? Number 2, God's silence, His silence. Silence tests your faith. Amen po. Sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ito po ay madalas ituro sa atin ng ating mga pastor kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang uri o klase ng pagsubok sa buhay. Pero lagi din pong sinasabi sa atin ng mga pastor natin, hindi ba nakakakiliting isipin na sa kabila ng tayo ay daranas ng pagsubok, inuutusan tayo ng salita ng Diyos na magalak? Amen po. Alala ko po yung sabi po ni Pastora Abby nung last training, kahit tahimik si Jesus, hindi niya tayo iniwan. Andun pa rin ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Katulad po ng sabi po ni Ate Ana Grace, kapatid po ng ating senior pastor, hindi always mararamdaman mo si Jesus. Pero hindi ibig sabihin ay hindi natin siya kasama. Tulad po ng ang pangako niya sa atin sa Mateo, I will be with you until the very end of the ages. Maraming times na ang maririnig lang natin sa Diyos ay yung katahimikan niya. Amen po, yung silence. Pero hindi
Hindi po ibig sabihin nito ay iniwanan na tayo ng Diyos. Amen po. Katulad po nung isang sikat, kilala na book na ginawa ni Jerry Saville, sinulat ni Jerry Saville. Ang title po nun, If Satan Can Steal Your Joy, tatlo po yun. Sabi niya, he can keep your goods, he can defeat you, he can deceive you. Amen po. Bakit ganun na lang tayo pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na every time na may pagsubok tayo, nadadaanan sa buhay, sa ministry, o ng mga aspeto ng buhay natin, ang sabi ng James chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, magalak kayo tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Amen po. Sabi niya dito, kapag hindi nanakaw ni Satanas yung joy natin, unang-una, wala siyang mananakaw sa atin. Amen po. Kapag hindi nanakaw ni Satanas yung kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya tayo matatalo. Amen po. Kapag hindi nanakaw ni Satanas ang joy sa heart natin, hindi niya tayo maloloko. Kaya, dito po sa verse na to, patuloy tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos, ng Panginoon, na magalak tayo sa tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok. Amen po. Example po dito ay si Job. Kanina po, si Joseph, the dreamer. Ngayon po, si Job, alam po natin yung naging buhay niya. Kung paano siya dumanas ng trials at kung paano pinagpala ng Diyos ang lahat ng mayroon siya pagkatapos niyang malampasan ng mga ito. Amen po. At sa mahabang panahon, dun po sa Book of Job, mapapansin po natin na tahimik ang Diyos. Amen po. Doon na lang sa pahuli na verse, na chapter sa Book of Job, doon lang nagsalita si Yahweh. Amen po. Sumagot sa mga katanungan ni Job, si Yahweh. Amen po. At sa kabila ng mahabang panahon, natahimik ang Diyos sa mga pinagdadaanan ni Job. Ang Diyos ay nakatingin sa kanya. Ang Diyos ay nakasubaybay sa kanya. Hindi po ba sinabi niya kay Satanas na maaari mong gawin ang gusto mong gawin kay Job, pero wag mo lamang siyang papatayin. Amen po. Nandun pa rin ang protection ng Diyos sa buhay ni Job. At ang maganda po dito, napatunayan ni Job ang katapatan niya sa Diyos. Ang sabi po ng Job chapter 42 verse 12, sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job ng higit pa kaysa sa dati. Amen po. Si Job, nung time po na ang Diyos ay tahimik, wala siyang marinig ni isang kasagutan sa mga katanungan niya sa Diyos. Kung papansinin po natin at i-analyze natin, ang naging buhay ni Job ay punong-puno ng kapaitan. Amen po. Punong-puno ng paghihirap. Amen po. Pero hindi siya umalis. At hindi din po siya nawala. Tang nanatili kay Job, yung pananampalataya niya kay Yahweh. Hindi po ba sinabi niya sa asawa niya, nung time na sinabi nung asawa niya na, hindi mo ba nakikita na sobra na yung paghihirap mo? Bakit hindi mo pa sumpain ang Diyos nang mamatay ka na? Pero ang sagot po ni Job, pagpapala lang ba at mabubuting ba? Yan, sabi niya po dito, pagpapala lang ba o mabubuting bagay ang tatanggapin natin sa Panginoon? Hindi ba pati yung pagtutuwid? Tatanggapin din natin. Kailangan din nating tanggapin. Amen po. At ang hindi nawala kay Job ay yung pananampalataya niya kay Yahweh. At isa po, ang Book of Job, ang buhay ni Job,
na ibinigay sa atin ng Diyos na pattern na sundan natin sa time na dumating tayo sa mga ganitong pagkakataon. Amen po. Pangatlo po, yan po. Pangatlo po, can you trust God when He is silent? Sabi niya po sa pangatlo, wait on the Lord. Sa Psalms chapter 27 verse 14, ang sabi po ng English Standard Version, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Amen po. Doon po sa unang praise, sabi niya po dito, wait for the Lord. Meaning, wait on God's timing. Kasi may kanya-kanya po tayong timeline. Amen po, sa buhay po natin. Kailangan sa ganitong edad, di po ba, ma-accomplish natin tong isang bagay na to. Pero wag po natin kakalimutan na nung time na tayo ay pumasok sa relationship natin kay Jesus Christ, kailangan yung doon po tayo papasok. Kailangan doon po tayo susunod sa timeline o sa timing ng Lord. At ang sabi niya po dito sa unang praise, wait for the Lord. Ibig sabihin, wait on God's timing, not your timing, not our timing. Amen po. At ang sabi niya po dito, sa second praise ng verse na ito, be strong. Amen po, darating kasi yung time po na may hirap na sitwasyon pero pinaalalahanan tayo ng Diyos na maging matatag. Amen po. Pangatlong praise, sabi niya po dito, let your heart take courage. Sabihin, nandun po dapat yung pagtitiwala natin sa Diyos. At last po, sabi niya dito, wait for the Lord. Inulit niya po ito sa isang verse. Sa Psalms chapter 27 verse 14, 2 times niya sinabi na, wait for the Lord. Sabihin po, wait on God's timing. Amen po. Can you trust God when He is silent? In God's silence, wait on the Lord. Wait on God's timing. Amen po. So last po ay, sabi niya po dito, can you trust God when He is silent? Number 4, ang example po dito sa number 3 ay kay Abraham. Ang father of faith po natin. Hindi po ba, ilang years siya nag-antay ng katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay niya? Amen po. More than 5 years, 10 years, 15 years, 25 years. Amen po. Ganun katagal. Pero nandun ang pag-aantay ni Abraham na mangyari ang pinangako ng Diyos sa kanya. Amen po. He waited on the Lord. Amen po. Number 4, last na po ito. Sabi niya, can you trust God when He is silent? God, in God's silence, God hears our prayers. Amen po. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 13 to 15 sa ang salita ng Diyos version po. Sabi niya po dito, isinusulat ko ito sa inyo ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam natin na nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Amen po. Ang tatlong example po ng God hears our prayers in God's silence. God hears our prayers. Ito po yung time na nabubuhay si King Hezekiah. Nung dinapuan po siya ng sakit at malapit na siyang mamatay. Amen po. Ang assurance ni Lord sa kanya, sabi niya po dito, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. Lagi po nating tatandaan yung mga ipinapanalangin natin sa Diyos. Yung mga ipinagkatiwala natin sa Diyos, tao man yan, bagay, sitwasyon, pangyayari, yan po ay nasa kamay ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Biblia, kahit yung mga luha natin ay iniipon ng Diyos, walang nasasayang. Amen po. Katulad po nito, si Zechariah. Di po ba, siya ay asawa ni Elizabeth? At ang sabi
ng anghel na pinadala ng Diyos kay Zechariah, huwag kang matakot. Kasi narinig ng Diyos ang panalangin mo. At dumating po si John. Amen po. At lastly po, yung mga Israelita. Hindi po ba several years na dumadaing sila sa slavery ng mga Egyptian sa kanila. Pero ang sabi ng Bible, nakaabot sa Diyos ang lahat ng daing nila, ang lahat ng iyak nila, ang lahat ng sakit nila. Amen po. So, lagi po nating tandaan, in God's silence, God hears our prayers. Sabi po ng title ng pinag-aaralan natin ngayong week, magtitiwala ka ba din ba sa Diyos kung tahimik na siya? Number 1, God is still working. Number 2 po, silence tests our faith. Number 3 po, wait on the Lord. Ang last po ay God hears our prayers. So before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na